Ito yung dalawang mahalagang utos ng ating Panginoon. Unang tanong, mahirap ba? Di ba sa ating mga magulang, minsan may mga mahirap na utos. Hindi mo kayang gawin. Kahit po sa trabaho, mayroong mga mahirap. May mga mahirap na pinapagawa na minsan mahirap gawin. Pero dito sa binanggit kanina, una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mahirap ba yon? Mahirap ba yon? Baka kasi hindi nyo naintindihan. Mahirap po ba yan? Hindi naman. No? Madali naman pala. Yung pangalawa, sabi niya, ito daw yung pinakamahalagang utos. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahirap ba yon? Hindi. Galing-galing naman. Di ba? So, ibig sabihin, simula sa araw na to, wala na kayong kaaway. Kasi ibigin mo eh. Simula sa araw na to, no? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ibig sabihin, sa bawat araw, lagi mo nasa isip, mahalin mo ang Panginoon. Pag mahal mo ang Diyos, sasaktan mo ba? Pag mahal mo, hindi mo sasaktan. Boom. Diba? Ngayon, din sa pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Parang ang dali lang naman din siyang i-apply. May nakakita ka na ba na tao na sinasaktan niya yung kanyang sarili? Pag nakakita ka ng ganon, iba isipin mo, baka may problema siya sa pag-iisip. Para saktan mo yung sarili mo, may problema ka sa pag-iisip. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nag-iisip na saktan mo yung kapwa mo, may problema ka din sa pag-iisip. Kasi hindi mo dapat yun ginagawa. Tama? Ngayon, ano yung nais kong dalhin sa inyo sa umagang ito? Una, give the perfect love to God. Bakit kailangan ibigay yung perfectong pag-ibig mo sa Diyos? Kasi tandaan mo buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kung itong tatlong na to ay ibinibigay mo sa Panginoon, ibig sabihin, perfectong pagmamahal yung ibinibigay mo sa ating Panginoon. Kung hindi mo kayang ibigay ito sa ating Panginoon, may problema. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito na yung bumubuhay sa atin. Yung puso, yung kaluluwa na meron ka, at yung pag-iisip mo, ito yung laging nangunguna sa atin sa bawat araw. Pansinin nyo. Minsan pag nagmamahal ka, ano yung tumitibok? Puso. Pag nag-iisip ka ng mabuti sa kapwa, naaalagaan mo din yung kaluluwa mo. Kasi pag gumagawa ka ng masama, ibig sabihin nababahiran yung kaluluwa mo ng hindi maganda, at alam naman natin kung mamamatay tayo, tayo hihiwalay sa ating lupang katawan, at yung kaluluwa natin ay aakyat sa langit. Kung marumi ito, may posibilidad na hindi ito tanggapin ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Nung ginawa natin nung Sunday ay affirmation of baptism. Ibig sabihin, nabautismohan na kayo before, ipinapaalala lang sa inyo na yung desisyon nyo na magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay nandoon yung pagnanais nyong sundin o sundan ang ating Panginoon. Alam nyo, nung nakaraan na yun, nung Sunday po ay merong kumakanta. Pero na-realize ko lang na pagmahal natin ang ating Panginoon, mahal din tayo ng ating Diyos. Yakap-yakap ka niya. Pero pansinin niyo itong kanta nito. So nagpabautismo kayo ng Sunday, di ba? Nung nagpabautismo kayo ng Sunday, desisyon nyo na nag-follow sa ating Panginoon. Tapos bigla kayong gumawa ng hindi mabuti. Ano kanta sa inyo ng Panginoon? Akala ko ikaw ay tingnan mo nagdesisyon kang i-follow ang Diyos,
nagdesisyon ka, nagagawa ka ng mabuti, ina-expect ng Panginoon na sa Kanya ka na. Pero may ginawa ka na namang hindi masama. May ginawa ka na namang masama. Ano kanta sa'yo ng Lord? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit nang ika'y aking yakapin, naglalaho sa dilim. Isipin niyo yun. Nagdesisyon kayo na yakapin ng Panginoon. Nagdesisyon kayo na i-follow ang Panginoon. Pero nung yayakapin ka na ng Panginoon, kumakalawala ka at nagpupunta ka pa rin sa dilim. Hindi po pwede yun. Tama, mali? Ninais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong malaman mo ang lahat ng paghihirap ko. Baliwala lang sa'yo. Amen? Di ba ang sakit nun? Ang sakit nun, di ba? Pansinin nyo, alam nyo po, akala natin minsan, napakasimple lang niyang kanta pero hindi natin i-release sa ating buhay. Pero pwede pala. Di ba? Pwede pala. Hindi na natin kakantahin yung susunod na yun. Pero hanggang doon lang, magpapaalala sa inyo ito ng inyong desisyon na sumunod sa ating Panginoon. At sana wag naman mangyari na kantahin sa iyo ng Lord yung kanta na yon. Ulitin ko. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit nang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa iyo, ninais kong malaman mo ang lahat ng paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Mga kapatid, huwag sana mangyari yon. Kasi nag-decide ka na sundin mo yung Panginoon. Pero pag dumating sa punto na gusto ka nang yakapin, pumiglas ka pa rin, nagpupumiglas ka pa rin, at gusto mo pa rin sa dilim. Nung nagdesisyon kayo na sundin ang Panginoon, na sundan ang ating Panginoon at nahugasan kayo, yun na yung simula ng desisyon nyo na bigay sa Kanya yung perfect love na pinag-uusapan natin kanina. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kung meron kang iisipin na hindi masama, isipin mo muna, masasaktan ko ba ang Diyos sa gagawin ko? Kung ikaw ay may gagawin hindi maganda, check mo muna yung puso mo, ito ba yung kagustuhan ng Panginoon para gawin ko? Kung may gagawin kang hindi mabuti, check mo muna, yung kaluluwa ko ba ay maluluwalhati? Yung kaluluwa ko ba ay mananatiling malinis kung gagawin ko to? Dahil sabi dito, sa pag-ibig mo sa Panginoon, ibigay mo yung iyong buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. At sana hindi ito awitin sa inyo ng Panginoon. Akala ko'y ika'y akin. Amen? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Sabay-sabay nga natin awitin to. 1, 2, 3. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit nang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Tayo lahat! Ninais kong mapalapit sa iyo, ninais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, baliwala. Sana hindi ito yung maramdaman ng Panginoon doon sa desisyon mo na sundan ng ating Panginoon. God is asking us to give Him the perfect love. Mga kapatid, bakit kaya perfect yung dapat nating ibigay sa Kanya? Kasi ang Diyos natin ay perfecto. Tayo yung hindi. Pero kung ibibigay mo yung puso mo, kaluluwa mo at pag-iisip mo sa Kanya, yun yung perfect na meron tayo na, sabi nyo nga kanina, hindi naman mahirap na ibigay. Bakit natin hindi pa pwedeng gawin? Amen? Pangalawa, give your fair share of loving others. Hindi naman sinasabi na i-priority mo yung buhay ng iba. Ang sinasabi lang dito, yung kaya mong ibahagi para sa iba, ay sana gawin mo. Hindi naman nagre-require ang ating Panginoon na, o yung kakainin mo na lang, ipakain mo pa sa iba. Hindi naman ganun eh.
Pero kung may mga bagay na may babahagi ka sa ibang tao, sana maisip mo na baka pwede maibahagi mo yan sa kanila. Minsan iniisip kasi natin, konti lang naman yung meron kami, pastor, hindi namin kayang magbigay sa iba. Hindi po. Kung iisipin nyo na magbahagi din sa buhay ng iba, naniniwala ako, lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Totoo yan. Totoo yun. Lahat man tayo nakakaranas ng kagipitan, kakulangan, o kung ano paman. Pero sa kabila ng iyong kakulangan, sa kabila ng iyong kagipitan, nandun pa rin yung puso mo na nais magbigay, naniniwala ako, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Malalampasan mo yan. Kasi the more na nagdadamot ka, the more na nakukulangan ka, the more na lalo mong pinipigil na magbigay at ibukas ang iyong mga palad, the more na hindi ka magkakaroon na to. Pero yung alam mo na kahit na sakto lang yung meron ka, kahit alam mo na konti lang yung meron ka, pero nandun pa rin yung puso mo na nais magbigay sa iba, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala ako doon, mga kapatid. Naniniwala ako doon. Alam niyo po, sa buhay namin, hindi laging meron. Madalas wala. Madalas sakto lang. Pero pag naiisip namin yung iba, naiisip namin yung katulad kanina, nakahiga yung isang namamalimos dun sa Alpha Mart, sabi ko, hindi ko naranasang mahiga sa labas ng Alpha Mart at mamalimos. Agad-agad, hindi ko po ipinagmamalaki, pero kumuha ko na isang siopaw, mainit pa, inilapag ko doon. Kahit maliit na bagay lang, kung nanaisin mo na tumulong sa iba, pwede naman. Kung may 20 pesos ka dyan, bumili ka ng something na pwede mo ibigay. Kung isipin mo, ipapamasahe ko na lang ito. Pero kung kaya mo naman din lakarin, bakit di mo na ibigay? Kung kaya mo lang din naman. Minsan kasi, ang iniisip lang natin yung sarili lang natin yung unahin. Okay naman yon. Pero baka may matitira pa dyan na pwede mong ibahagi sa iba. Again, hindi naman nire-require ng Diyos na ibigay mo lahat eh. No? Ibigay mo ang lahat ng damit mo sa iba. Di ikaw ang hubad, siya wala. Hindi naman pwede yon. Pero kung meron ka pang damit na pwede mong maibigay, at sa tingin mo ay matagal mo nang hindi sinusuot, ba't hindi mo ibigay sa iba? Sa anniversary natin sa August, 2 yung tutulungan nating lugar. Pangulang at ang dump site. Alam mo, dump site, mahal na mahal ko yung mga yan. Kahit hindi ko alam kung saan kukuha ng pangbigay sa dump site, ina-announce ko na magbibigay pa rin tayo sa dump site area. No, hindi ko alam kung paano, kung saan kukuhanin. Basta alam ko magbibigay ang church na to sa tiga May Kawayan. Basta alam ko magbibigay ang church na to sa mga tiga Pangulang. Mararamdaman ng tiga Pangulang at ng mga tao sa dump site area ang CFCM. Basta alam ko mangyayari yan. Kasi inisip mo na magbibigay ka. Dahil inisip mo yan, sa sang-ayon ng Diyos, sa iniisip mo dahil ito'y makakabuti sa buhay ng iba, naniniwala ako na pagpapalain ng Diyos ang mga taong nag-iisip ng mabuti sa kanilang kapwa. Alam niyo po yung mga bigas na pinamigay natin during El Nino? Hindi naman po namin, sa amin po yun eh. Hindi naman po galing yun sa offering natin. Basta alam ko lang, kailangan kong magbigay. Kailangan magbigay ng church na to. Yun. Basta alam ko lang na merong nangangailangan, kailangan magbigay. Kahit minsan kami din, totoo lang, kahit minsan kami din, bumibili lang kami ng 2 kilong bigas. Sa totoo lang. Walang pastikan dito. Minsan kami din, bumibili kami, nasushorten din kami. Pero sabi ko, hindi, mami, sa susunod, bumili na tayo. Tapos, yung kalahating kaban, ibigay natin dun sa church. The more na nakita ng Panginoon yung puso mo na nais magbahagi sa buhay ng iba, the more na pagpapalain ka rin ng Panginoon. Totoo po yan, mga kapatid. Huwag tayong madamot. Dahil ang taong madamot, ang muka, kulubot. Wala akong maisip eh. Di ba? Nakakita ka na ba na madamot pero maganda? Karamihan ng madamot, hindi ko alam eh. Diba? Umiiwas sa tao. Bakit? Baka hingan eh. Diba?
Tao po, nandiyan po ba si Ate Jen? Sabihin ng anak, wala. Akala kasi mangungutang eh. Sabihin, bakit ba? Magbabayad po sana ako ng utang eh. Nandito pala. Di ba? Minsan, lagi nating iniisip, hiraman tayo. Okay? So, lagi mga kapatid, no, give your fair share of loving others. Hindi tayo nilikha ng Panginoon o hindi tayo dinala ng Diyos sa lugar na to para gawin lang kung ano yung gusto mo. Kayo, kung saan man kayo itinira o itinira ng Diyos, tayo nanay, sa Sangkilyo tayo, ibig sabihin, nilagay tayo ng Panginoon doon para maging pagpapala din kahit man lang doon sa maliit na nasasakupan natin. Lagi itong kinukwento before nung bata ako. Pag ang ulam namin kare-kare, yung mga kapitbahay namin kare-kare din. Kasi yung nanay ko nag-aabot ng kare-kare. Nung panahon kasi na yon, ang bakod namin, kahoy lang. Kaya madaling mag-abot. Ngayon mataas na yung pader. Hindi ko alam kung paano pagagawin. Pag hinagis mo doon, kare-kare yung hinagis. Pagbalik doon, baka na. Pero ganun. Yung iba kasing tao na, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, no, ibang tao, amoy na lang ng kare-kare, pinagdadamot pa. Sobrang makatakip. Baka makawala pa. Mare, ang sarap ng ulam nyo. Hindi amin yun. Nakaraan pa yun, ininit ko nga, panis na nga eh. Habang tinatanong mo dito, may bagong pa dito eh. Diba? Sobrang damot. No? Akala hihingan. Sinasabi nga lang na babango lang eh. Huwag tayong ganon. Kung merong sobrang ulam, bilangin mo. Bumili ka ng 1 kilong manok. Magawa ka ng tinola. Sobra sa inyo ng 1 piraso. Maisip ka, sino kaya pwede kong bigyan ng 1 piraso na may sabaw at konting sayote? Abutan mo. Ang maganda dito, sa ginawa mong yon, minsan wala kang ulam. Magugulat ka na lang. May magbibigay din sa iyong tinola, pero 2 ang laman, hindi 1 lang. Amen. Maging mabuti tayong tao. Kasi again, nagdesisyon na kayong i-follow ang Panginoon at makita yun sa inyo. Ang Panginoon Diyos, hindi yan naging madamot. Kasi ninyo, yung meron 5,000 mga kalalakihan, hindi pa kabilang yung mga bata, pinakain niya. Merong lang 1 bata na may dalang isda at tinapay. Ano nangyari pagkatapos nun? Sobra-sobra pa yung mga pagkain na ibinahagi sa 5,000. Ibig sabihin ng Diyos, kung marunong ka lang magpasalamat at magbigay, mag-share, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Okay? Give your fair share of loving others. Pangatlo, obey God's commandments without reservation. Ano ba yun? Sundin mo daw yung 2 bahagi o utos ng Panginoon nang wala kang... Ano yung reservation sa Tagalog? O magdadahilan ka. Hindi ako makatulong kasi ito lang yung meron ako eh. Alam mo yun? Hindi mo magawang sumunod na ibigin ng iyong kapwa, hindi mo magawang sumunod na ibigin ng Panginoon dahil meron kang laging dinadahilan sa sarili mo. Hindi ko magawang magsimba kasi busy ako. Hindi ko magawang magsimba kasi may trabaho ko paglinggo. Hindi ko magawang magbigay sa kapwa ko kasi nagluluto ko 1:00 na. Tapos na sila mananghalian. Yung mga dahilan na yon para hindi mo masunod yung 2 utos ng ating Panginoon, lagi kang meron dahilan para hindi to sundin. Ang sinasabi lang dito, thanks for viewing. Sinasabi lang dito mga kapatid, ay obey God's commandment without reservation. Gawin mo lang. Mahalin mo ang ating Panginoon, gawin mo lang. Mahalin mo ang iyong kapwa, gawin mo lang. Huwag ka munang mag-iisip ng anything na nahahadlang dun sa pagnanais mong mahalin ng Diyos at mahalin ng iyong kapwa.
Hindi ko magawa na pagsilbihan ng Panginoon kasi. Hindi ko magawa na mahalin ang aking kapwa kasi. Hindi mo pag nagagawa, marami ka ng mga dahilan sa buhay mo kung bakit mo ito magawa. Hindi ako makapagsimba, masakit kasi balakang ko noong linggo. Nung nakaraan linggo, yung kabilang balakang ko naman. Hindi ako makapagsimba kasi masakit ang paa ko. Yung kanan. Tapos yung sumunod, yung kaliwa naman. Matakot ka, baka tanggalin niya ng Diyos. Hindi ako makapagsimba kasi kalahati nilang katawan ko. Tinanggal na. Hindi ka makapagsimba kasi masakit ang kanang paa mo. Pero kung saan-saan ka, nakikibalita ng balita ng iba. Updated ka. Alam ba yung nangyari sa Mekanto? Alam ko yun kasi nakakalakad ako. Pero pag sisimba na, kung wala ka, late ka. Diba? Minsan na ang dami natin dahilan para hindi masunod yung dalawang mahalagang bagay na iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Pero sinasabi natin kanina, madali lang naman yung utos ng Panginoon. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Walang mahirap gawin doon. Ang kailangan mo lang, unahin na sundin ito ng iyong buong puso. Wala mo ng dahilan. Wala mo ng kasi-kasi. Gawin mo muna. At doon mo mararanasan na pag ginawa mo to, ang sarap ng feeling. Ang sarap pala ng feeling na may taong nagpapasalamat sa iyo kasi nakatulong ka. Ang sarap pala ng feeling na pag ikaw ay nagsimba, nagawa mo yung bahagi mo para sa ating Panginoon at nandun yung Diyos, alam mo nakangiti sa iyo kasi ginawa mo yon. Ang sarap pala ng feeling na may tao na ipinamamalita niya kung gaano kang kabuting tao. Alam niyo po yun? Yung isang mabuting tao kasi mayroon niyang halimuyak eh. Alam niyo po yan, pag ikaw isang mabuting tao, mayroon kang kakaibang bango. Yung bango na yon na naaamoy pa sa kabilang kanto. Pag ikaw ay isang mabuting tao, yung bango na meron ka, naaamoy kahit saang lugar. Pag ikaw naman ay masamang tao, yung baho mo naaamoy din sa lahat ng lugar. So ano gusto mong maamoy sa'yo? Yung bango mo dahil sa mabuti kang tao o yung baho mo dahil masama kang tao? Pag mabaho ka, may tao ba na gustong dumikit sa'yo? Pag mabaho ka, may tao bang gustong sumama sa'yo? Pag mabaho ka, may tao bang lalapit sa'yo? Wala. Pero pag mabango ka, hindi ako partikular dun sa amoy. Ibig sabihin, kung mabuti kang tao, maraming taong nakadikit sa'yo. Maraming taong lalapit sa'yo. Maraming taong tutulong sa'yo. Maraming taong mananalangin para sa'yo. Maraming tao na gusto ka. Hindi yung dumadating ka pa lang, nagtatago na sila. Kasi natatakot sila na baka may gawin kang bagay na ikasasakit nila. Napakasimple lamang mga kapatid ang buhay sa mundong ito. Ginagawa lang natin komplikado dahil sa mga dahilan na meron tayo. Huwag sanang ganon. Again, ipapaalala ko lang mga kapatid, nagdesisyon na tayong mag-follow sa ating Panginoon. Makita ito sa inyo, saan man kayo naroroon. Muli, huwag sana nating marinig ang akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Nang ikaw ay kiyakapin, naglalaho sa dilim. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo manalangin. Tayo manalangin. Doon sa lahat ng ating mga narinig, pwede ba habang tayo nananalangin, kausapin niyo ang ating Panginoon. Sabihin niyo sa Kanya, Lord, today, mas lalo na akong decided na mahalin ka ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa. Mas lalo na akong decided na mahalin ang aking kapwa gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili. Maaari ba na sa bawat habang ako'y nananalangin, kausapin niyo ang ating Panginoon patungkol sa mga bagay nito. Tayo po'y manalangin.
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, Panginoon, na kailan pa man ay hindi nagmaliw. Dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na aming taglay, sa pagpapala na meron kami, sa buhay ng aming pamilya. Sa lahat ng iyong mga anak na nagdesisyon, Panginoon, na sumunod sa iyo, dalahin ko, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo po hawakan ang kanilang mga kamay. Patuloy niyo pong samahan namin, Panginoon, at ingatan at gabayan, O Diyos, sila Ate Jennifer Menjola, Kuya Luke Timothy Menjola, Maria Lilia Cubos, Mercedes Jimenez, Green Jacob Jimenez, Angela Domingo, Mikey Domingo, Alan Paul Onilan, Elmo Domingo, Sheila May Galvez, Ella Domingo, Skylar Harlet Domingo, Annabel Nelly. Ganyan din ang aming mga anak na sila Michael Owen, Isi Miyake, at Jan Isaac. Nawa, Panginoon, magpatuloy sila sa pagsunod sa iyo. Patuloy sila sa pagyakap sa iyo, Panginoon. Magpatuloy sila na maging pagpapala sa buhay ng iba. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming mga nanay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at paggabay sa kanila. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga ina, ang aming mga magulang. Bigyan sila ng kalakasan, kalusugan, at palubigin pa, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Nilalapit din namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming mga kapatid na mayroong karamdaman o dumadanas ng pagkakasakit. Sa anumang kadahilanan, Panginoon, patuloy mong hipuin ang kanilang katawan at padaluyin, O Diyos, ang kagalingan nagmumula sa iyo. Muli, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa lahat ng aming mga kasama online. At sa lahat ng nangangailangan ng iyong pagtulong at paggabay. Mula sa araw na ito, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na idinako sa lugar na ito, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at mag-alaga, patuloy na magpaalala ng kabutihan ng paglilingkod sa iyo, at patuloy na samahan sila sa anumang pagsubok ng buhay na maaari nilang pagdaanan, Panginoon. Muli pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng iyong mga ginawa at gagawin pa para sa amin. At sa kanilang ninanais na ilapit sila sa iyo, ilapit ang kanilang mga sarili, Panginoon, patuloy mo tunghayan ito at tanggapin ito, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ito po aming panalangin, O Diyos, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.